Attorney Benitez, may naghahanap sa'yo sa labas. Nakakunot ang noong tiningnan niya ang kanyang sekretaryang si Thea. Wala siyang inaasahang bisita ngayon. Wala rin namang schedule. Sino raw? Tanong niya. Hindi niya sinabi, sir. Pero kilala mo raw po siya. Mukhang nagmamadali, sir eh. May dalang maleta. Girlfriend mo siguro yun, attorney. Galing sa ibang bansa. Bakas ang tuwa sa boses ni Thea. Umayo siya ng upo. Wala akong girlfriend. Buong buhay ko, nasa firm ang atensyon ko. Ano sa tingin mo? Nagkibit balikat ito. Hindi ko alam, sir. Papapasukin ko ba siya? Tumango siya. Nang mawala ito sa kanyang paningin ay agad niyang inayos ang kanyang mga gamit. Nakuha niyang mahiya dahil sa gulo ng lamesa niya. May mga files din siyang importante na bawal makita ng ibang tao dahil confidential ang mga to. Hi, attorney! Pinantili niya ang walang emosyong mukha kahit nagulat siya nung makita ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Nakasuot ito ng ternong elegant white dress na may black na lining at gold button. Christine, anong ginagawa mo rito? Lumawak ang pagkakangiti nito. Humawak ito sa magkabila niyang baywang. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Sorry to bother you pero pwede ba akong tumira sa bahay mo? Walang pagdadalawang isip siyang sumagot. Hindi pwede. Bakit hindi? Malakas nitong tanong. Bakit hindi ka sa bahay niyo tumira? Tanong niya pabalik. Hindi siya sanay na may babae sa bahay niya. Bawal nga sa bahay kaya nga ako umalis. Kaya mo ba akong tiisin? Baka kung saan-saan ako pumunta. Tinaasan niya ang babae ng kilay. Gusto niyang matawa dahil sa naging rason nito sa kanya. Pero pinipigilan niya ang sariling gawin yun. Bakit hindi pwede? Tanong niyang ulit na tanong nito sa kanya. Pumadyak ito na parang bata. Please, attorney. Malaki naman ang bahay mo Hindi naman kita guguluhin. Ayaw ko lang talagang mag-isa. Ayaw ko sa bahay namin. Masyadong malungkot. Sumandal siya sa upuan. Sa bahay ni Rover, may mga bata. Mas lalong hindi mapinta ang mukha nito. Ayaw ko kay kuya. Pag-iisipan ko. Bumalik ang tingin niya sa laptop. Babalik sana siya sa trabaho, ngunit nagsalita ulit ito. Pwede bang dito ko nalang hintayin? Hindi pa pala ako kumakain Hinilot niya ang kanyang sintido bago binalik ang tingin sa babae. Pumunta ka kay Thea. Sabihin mo sa kanyang bigyan ka ng pagkain. Tapos doon ka sa labas kumain. Pagbalik ko, dapat may sagot ka na ha? Ayos lang mag-demand, attorney. Sagot nito habang nakangiti. Huminga siya ng malalim nung makalabas na si Christine. Hindi niya alam kung papayag siya o hindi. Hindi siya pwedeng magpadala sa cute nito. Kailangan niyang isipin ang future bago siya magdesisyon. Sa kabilang banda, paglabas ni Christine sa opisina ni Sancho ay agad siyang napangiti. Sigurado siyang magandang sagot ang makukuha niya pagbalik niya. Katulad ng sinabi nito ay pinuntahan niya ang table ng sekretarya ng lalaki. Hi! Sabi pala ni Attorney Benitez, pwede mo ba akong tulungan na kumuha ng pagkain? May cafeteria ba dito? Nakangiting tanong niya. Pwede kitang samahan. Kukuha rin ako ng pagkain ko. Sabay ka na sa akin. Nagalit ba si attorney? Umiling siya bilang sagot. Hindi naman nagagalit yan si Sancho Tumawa ito. Hindi mo sure, ma'am. Malawak ang cafeteria namin dito. Pwede kang pumili kung saan mo gusto. Ano nga palang pangalan mo? Thea Denver. I'm Christine Fiego. Nice to meet you. Pakilala niya sa sarili. Katulad ng sinabi ni Sancho ay sinamahan siya ni Thea na kumain. Masaya itong kasama. Hindi nilang dalawa na malaya ng oras. Nagulat siya nung bigla itong napasigaw habang hawak ang cellphone niyang nakabukas. Anong nangyari? Nagtataka niyang tanong habang pinapanood itong magpanik. Tapos na pala ang lunch ko. Hindi ko na malayan. Mauna na ako Baka may kailangan si sir. Wala ako. Hindi pa siya nakakasagot ay agad na itong tumakbo paalis. Napangusyo siya bago tinuloy ang pagkain.
Sinadya niyang tagalan para pagbalik niya ay may makuha na siyang magandang sagot mula sa lalaki. Pagkatapos niyang kumain ay naghanda na siya sa pagbalik. Kumatok siya ng 3 beses bago pumasok sa loob. "Hi, attorney! Nakapagdesisyon ka na ba?" "Still no." Huminga siya ng malalim nang marinig ang sagot ng lalaki. Umupo siya sa sofa nito. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka pumapayag." Tinaasan siya nito ng kilay sa nangahamon na paraan. Pinagkrus niya ang kanyang braso. "Seryoso ako." "Walang nagsabing hindi ka seryoso, Christine." Ilang oras siyang naghintay. Hindi niya namalaya na nakatulog siya. Nagising siya noong naramdaman na may tumatapik sa balikat niya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay bumungad ang poging mukha ni attorney. Ilang minuto niya itong tinitigan. Naputol lang tingin niyang yon noong kaltukan nito ang noo niya. "Baka matunaw ako niyan dahil sa titig mo." Tumaliko dito sa kanya. Naalarma siya noong lalabas ito sa pinto. "Sandali! Uuwi ka na? Hindi mo ako isasama?" Natatarantang tanong niya. "Bilisan mo na, kundi iwan talaga kita." Nanlaki ang mata niya. Tagumpay siyang ngumiti. Kinuha niya ang kanyang mga gamit. Masaya siyang sumunod sa binata, bit-bit ang maleta niya. Habang naglalakad sila palabas ay napalingon ng lahat sa kanilang dalawa. Baka isipin ng mga tao na girlfriend ako ng isang sikat na pogi at pinakamagaling na attorney sa syudad. I wonder kung anong iisipin ng mga taong may gusto sa kanya. Napangisi tuloy siya. Malakas ang loob niyang naglalakad na tila Reyna. Makalipas ang 3 buwan ay disaster ang dala niya. Kahit magaling siya sa mga gawaing bahay, ay minus points naman siya sa pagiging clumsy niya. At habang nakatira siya sa bahay ng attorney, ay alam niyang mas mapapadali ang pagtanda nito dahil sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagpa siyang kumatok sa pinto ng opisina ni Sancho. May dala siyang isang tasa ng kape dahil kanina pa ito nagtatrabaho. "Come in!" Narinig niyang sagot ng lalaki mula sa loob ng opisina. Ginamit niya ang kaliwang kamay para buksan ang pinto. Noong makita niya itong nakatingin sa kanya. "Hi, attorney! Nagdala ako ng kape para sa iyo. Overtime ka ulit sa work, no?" Nakangiti niyang bati pagpasok niya. Tipid itong tumango. "May naaral akong case ngayon dahil malapit na ang hearing ng isang case na hawak ko. Kailangan kong matapos lahat." Tumango siya. "Mahirap ba? Sa tingin ko, sasakit ang ulo ko kung katulad mo ko." "Kaya hindi bagay sa iyo ang maging isang abogado." Natatawang sabi nito. Nagkibit balikat siya. Wala rin naman siyang balak na maging abogado. Natapos niya ang kursong architecture at ngayon ay balak niya munang magpahinga bago siya tumuloy sa architecture licensure exam. Lumapit siya sa lamesa nito para ilagay ang dala niyang kape. Balak niya sanang kunin ang dala niya kaninang snacks na aksidenteng matabig niya ang kalalagay lang niyang kape. Napasigaw siya dahil sa gulat. Ganoon din si Sancho. Agad nitong kinuha ang baso ng kape. Kinuha niya rin ang papel sa table nitong nabasa. "Hindi ko sinasadya." Tanging nasabi niya. Baka sa mukha niya ang bigla at magkahalong mga hindi niya malamang emosyon. Umawak si Sancho sa sentido nito. Mas lalo siyang nagilty. "Lumabas ka na." Kahit gusto niyang tumulong ay sinunod niya ang sinabi nito. Lumabas siya sa opisina ng lalaki. Nang makalabas siya ay tumingin siya sa mga papel na hawak niya. Nag-fade ang ibang nakasulat doon. Nang sumapit ang gabi ay hindi ito lumabas kahit sandali. Hindi siya mapakali. Hindi niya matiis na hindi ito kausapin. Ilang ulit siyang nakipagtalo sa sarili niya bago nagpa siyang kumatok ulit sa opisina nito. Attorney, anong pwede kong itulong sa'yo? Pambawi lang sa files na nabasa ko kanina. Pero binilad ko naman yon para makabalik naman kahit papaano." Ilang ulit siyang kumatok sa pinto ng opisina ng lalaki. Alam niyang malaking kasalanan ang nagawa niya. Pero gumawa naman siya ng paraan para makabawi. Maraming beses na siya nitong napagalitan
dahil sa pagiging clumsy niya. Alam niya, kapag may kasalanan siya, iiwasan siya nito. Katulad na lamang ngayon, ayaw siya nitong pagbuksan ng pinto. Sancho, nandiyan ka ba sa loob? Papasok ako ah. Nagulat siya noong pagpihit niya ng pinto ay saktong bumukas yun. Bumungad sa kanya ang magkasalubong na mukha ng lalaki. Agad siyang matamis na ngumiti. Sabi ko na nga ba at nandyan ka? Kahit kaunting minuto lang, Christine. Umupo ka lang doon. Ginagawan ko pa ng paraan kung paano ko pa makukuha ulit ang mga nabasa mo. Binilat ko na nga sa labas. Ganon ang ibibigay ko sa judge. Lahat ng papel sa table ko, importante lahat yun. Ilang beses ko ba sinabi sa'yo na huwag kang lalapit? Kahit maliit na papel, may value yun. Tanong nito sa kanya sa malakas na boses at sigurado siyang galit nga ito. Namuuwang luha sa mata niya. Tipid siyang tumango. Oo na, mali na ako. I'm sorry. Gusto lang naman kitang bigyan ng kape dahil buong hapon kang nagtatrabaho. Sana pala hindi na ako nag-alala sa'yo. Humugot ito ng isang malalim na buntong hininga. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Pero kasi, inangat niya ang tingin. Ayos lang, naiintindihan ko naman eh. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Doon na lang ako sa sala, manonood na lang. Hindi na kita guguluhin pa. Christine. Tawag nito sa pangalan niya sa mababang boses. Mas naging kalmado ito, hindi katulad kanina na naninigaw. Ngumiti siya sa lalaki. Ayos lang ako. Paninigurado niya bago tuluyang umalis. Katulad ng sinabi niya ay pumunta siya sa sala para manood ng movie. Hindi niya ito kinibo noong marinig na itong dumaan. Kumain ka na ba? Ako na lang magluluto. Tapos ko naman na ang ginagawa ko. Hindi niya ito kinibo. Hinayaan niya itong magluto dahil gusto nito. Christine! Tawag nito. Noong tumabi ito sa kanya ay tumahimik siya. May problema ba tayong dalawa? Kanina ka pa walang imik. Kung tungkol to sa nangyari kanina, alam mong galit talaga ako. Lahat yun ay importante sa akin dahil sa dami ng case na kailangan kong may panalo. Kapag kulang ang detalye, hindi yun mangyayari. Hindi tinatanggap sa korte ang anumang palusot na walang ebidensya. Tinapik nito ang balikat. Huwag kang magalit. I'm sorry ulit. Ako yung mali. Ngumiti ka na dyan. Bumusangot siya. Ayos na tayo kapag masarap ang luto mo. Tumayo siya para pumunta sa lamesa. Alam niyang palaging masarap magluto ang lalaki kaya makakapag-ayos agad sila. Ako dapat yung nagagalit eh. Pero bakit parang baliktad? Pinandilatan niya ito ng mata. Naririnig ko yung sinasabi mo ah. Ngumiwi ito bago pinagsilbihan siya. Magana siyang kumain. Ngayon, ayos na tayo? Hindi naman masarap ang luto mo, attorney. Sabi niya pagkatapos kumain. Pinanlakihan siya nito ng mata. Anong hindi masarap ang luto ko? Pang ilang ulit mo na yan. Full package na ako. Masarap ang luto, masarap pang nagluto. Suminghal siya. Ang lakas ng tama mo, attorney. Kung ano-ano ang alam mo. Luto mo ang pinag-uusapan at hindi ka kasama. Marami talaga akong alam. Isa ako sa pinakamagaling na attorney. Pagmamayabang nito, umirap siya. Ang hangin mo talaga, attorney. Paano ka nga ba natanggap? Natatawang sabi niya. At least tumawa ka. Sa susunod, umupo ka na lang para wala akong problema. Restricted area para sa'yo ang office ko. Bawal ka dun. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Tapos ako pa ang manunuyo sa'yo. Ang unfair talaga ng mundo. Sabi nito, sabay sandal sa upuan. Bakit mo nga ba ulit ako hinayaang tumira dito sa bahay mo? Kahit ang carefree ko naman. Hindi lang dahil wala akong pera para sa boarding house o kondo. Tanong niya. Parang napaka-imposible talaga pero ito siya ngayon at nasa harapan nito. Nakatadhana na talaga siguro yun. Saka, hindi rin naman pumasok sa isip ko na titira ako dito sa bahay mo. Nakita ko lang talaga yung news kaya ikaw ang pinuntahan ko. Paliwanag niya. Napahawak siya sa kanyang noo noong kaltukan siya nito. Hindi ko alam na clumsy ka.
Sana hinanda ko ang pasensya ko. Bumusangot siya. 3 beses ko pa lang naman nababasa ang mga papeles mo Nagmamagandang loob lang naman ako Noong pinandilatan siya nito ng mata ay napanguso siya ng labi. Hindi niya sinasadyang nangyari, pero nakokonsensya siya dahil pinagpupuyatan itong ayusin ni Sancho. Kinabukasan ay maagang gumising si Sancho para pumasok sa trabaho. Noong buksan niya ang pinto ng babae ay mahimbing pa itong natutulog, kaya hindi na siya nag-abalang gisingin ito. Sanay naman itong umalis siya ng maaga. Nakipagsagutan siya para depensahan ng convicted. Pinag-aralan niya ito ng ilang araw at hindi siya pwedeng matalo dito. 2 pamilya ang nanakawan ng hustisya. Case dismissed. Napapikit siya. Napuno ng iyakan ng korte. Tumayo siya para makipagkamay sa pamilya ng tinulungan niya. Niyakap siya ng lalaking napagkamalang may sala. Maraming salamat, attorney. Kahit wala kaming sapat na pambayad, pumayag kang tulungan kami sa kasong to. Niyakap ulit siya ng asawa ni Mang Ben. Isa itong farmers na nagtatrabaho sa bahay ng mga Corinal. At nang mamatay si Mr. Corinal, ay si Mang Ernesto ang ginawang sospek. Pero ang totoo ay pakana ito ng anak niyang gustong makuha ang yaman ng kanyang ama. Tumango siya dito. Walang anuman ho. Karapatan niyong makamit ang hustisya kahit wala kayong sapat na pambayad para sa abogado. Hindi ako nagtatrabaho para sa pera. Ang trabaho ko ay tumulong. May pag-uusapan lang kami Marami silang pinag-usapan para sa paglaya ng lalaki. Inayos niya ang lahat ng yun bago umalis. Dumaan siya sa mall para bumili ng damit at pagkain ni Christine. Ang pasensya niya sa babae ay mataas kaya kahit ilang beses itong naging clumsy ay naiintindihan niya pa rin. Natutuwa siya sa pagiging inosente nito at pagka-hyper. Kaya naman nabigyan ito ng buhay ang bahay niya. Hi, attorney! Nakangiting bati sa kanya ni Christine. May hawak itong baso. Siguro ay pupunta sa kusina ngunit dumating siya. Kumain ka na ba? Umiling ito. Hindi pa, pero magluluto ako. Huwag ka na magluto. Bumili ako sa labas. Imporma niya. Wala na pala akong damit dahil hindi na masyadong lumalabas. Pero naglaba ako sa washing machine. Sinabay ko rin yung damit mo in case na gamitin mo. Pero don't worry, libre ko na lang yun. Walang bayad. Tumawa siya. Tinaas niya ang dala niyang paper bag para maayos itong makita. Agad na nagningning mata ng babae. Hindi ko pa sinasabi pero meron na agad. The best ka talaga, attorney. Nang makuha nito ang mga paper bag ay iniwanan na siya nito. Bumuntong hininga siya bago pumunta sa kwarto niya. Alam niyang mamaya pa makakabalik ang dalaga dahil susukatin nito ang mga binili niya. Sa kabilang banda ay totoong nagustuhan talaga ni Christine ang regalo sa kanya ni Sancho. Alam niyang para yun sa kanya at spoiled talaga siya nito. Pagkatapos niyang masukat lahat ay lumabas siya sa kanyang kwarto. Naabutan niya si Sancho na umiinom ng kape. Thank you, attorney! Nakangiting sabi niya. Tinabihan niya ito sa pagkakaupo. Sumimsim ang lalaki sa kape niya. Nagustuhan mo ba? Tumango siya. Oo naman. Mahal nga ang mga yun Alam na alam mo talaga ang mga gusto ko. Tumingin ito sa kanya dahil sa sinabi niya. May mali ba sa sinabi ko? Wala. Tipid itong sagot. Kinabukasan ay maaga ulit siyang umalis. Maaga rin kasi siyang nagising dahil magkikita sila ng kaibigan niya. Kaibigan rin ito ni Sancho. Sa isang restaurant sila magkikita. Adonis! Nakangiti niyang bati noong makita ang lalaking kaibigan. Tumayo pa siya para salubungin ito. Kumunot ang noo niya nung makita ang mukha nito na parang pasan-pasan lahat ng problema sa mundo. Bakit ganyan na mukha mo? Nag-away ba kayong dalawa ni Jessiel? Punan niya noong umupo ito sa upuan sa harapan niya. Bakas sa mukha nito ang pagod sa kung anumang pinagkakaabalahan nito. Maayos kaming dalawa ni Baby Loves. Iniimbestigahan ko kasi si Sancho. Sa tingin ko may girlfriend na siya at balak niyang patirahin sa bahay niya. Grabe,
Sigurado ako maganda ang girlfriend niya kasi mapili yun sa mga babae. Siya na lang ang single sa amin kaya gusto kong malaman kung totoo ba ang hula ko. Mahinang sagot nito. Nanlaki ang mga mata niya, natahimik siya dahil sa narinig. Kung sa bahay ni Sancho balak tumira ang girlfriend nito, ay dapat ay umalis na siya sa bahay nito. Kailangan niya maghanap ng ibang bahay na pwede niyang tirahan. Hindi siya pwedeng manatili sa bahay ni Sancho. Umakto siyang hindi apektado at walang alam. Kailan daw? Nagkibit balikat ito. Hindi ko alam, pero kahit kailan pwedeng mangyari yun. Sa mga kaibigan ko, si Sancho ang pinakatahimik kaya hindi mo talaga alam ang tumatakbo sa isip niya. Pero wag mong ipagkalat Tipid siyang umiti. Oo naman. Kaya ba mukhang puyat ka dahil kay Sancho? Tiningnan siya ni Adonis. Kuya mo kaya yun? Saka hindi naman ako magpupuyat dahil kay Sancho. Siyempre naglaro kami kagabi ng asawa ko. Inabot ng umaga kaya medyo kulang ako sa tulog. Kumunot ang noo niya. Naglaro? Pati si Jessiel dinamay mo sa kabaliwan mo. Tinulak nito ang noo niya. Bawalin sa'yo. Saka, bakit sa akin napunta ang usapan? Saan ka nakatira ngayon? Umayo siya ng upo. Hindi niya pwedeng sabihin na sa bahay ni Sancho siya nakatira. Ayaw niyang malaman ng kaibigan at baka ayaw din iyong malaman ni Sancho. Parang isa yung malaking kasalanan na ginawa nila. Isang malaking sikreto. Tumikim siya. Pwede ba akong tumira sa bahay mo? Palagi ka namang wala kaya pwede ako doon. Akong bahala sa pagbabantay. Mapamaang ito. Ha? Bakit? Nung isang buwan lang sabi mo maayos ang buhay mo. Pagkatapos ngayon lilipat ka ulit. Tinanong ko lang kung saan ka nakatira. Mukhang lilipat ka na. Saan ka ba nakatira? Bakit ko pa sasabihin sa'yo, ililipat din naman ako ng bahay. Sabihin mo lang kung ayaw mo sa bahay mo ako tumira at maghahanap ako ng iba. Sagot niya na may halong pagtatampo. Bakit hindi ka sa bahay na lang nung pinsan mo tumira? Masaya sa bahay ni Anthony at may mga bata dun. Malilibang ka pa. Galit nga sa akin yun. Nakakatakot kaya siya. Sumbong mo kay Fiona kapag pinagalitan ka. Sa bahay ni Hoover maganda din. Hindi ko alam kung anong isip ang meron ka. Mayaman naman kayo. Pwede kang mag-rent ng kondo. Huwag kang magtipid. Umiling agad siya. Hindi kaya ako nagtitipid. Ihatid mo na nga ako para makapag-ayos na ako ng mga gamit ko. Dito nakatira si Sancho sa village mo. Dito ka rin para nakatira. Dito mo na lang ako ibaba. Nang pumarada ang sasakyan ni Adonis ay tiningnan niya ito. Huwag mo akong isusumbong kay kuya ha. Banta niya. Tumango ito. Oo naman, safe ka sa akin. Ipapalinis ko ang bahay ko. Nakakahiya naman kung madumi. Bumaba siya sa sasakyan ni Adonis. Hinintay niya muna itong makaalis bago siya pumasok sa subdivision. Nag-impake siya ng kanyang gamit. Kaunti lang naman yun dahil karamihan sa damit na nasa drawer niya ay binili sa kanya ni Sancho. Hindi siya umaasang makakabalik pa sa bahay ng lalaki. Pero kung sakali ay meron siyang damit sa bahay nito. Gabi na noong matapos siya. Mabuti na lang ay wala pa ito. Naisip niyang magluto para hindi na ito mapagod. Maliit siyang umiti noong makalabas siya ng bahay. Sana makabalik pa ako. Parang ayaw ko nang umalis. Napahilot si Sancho sa kanyang noo dahil gabi na pero hindi pa siya makauwi. Kailangan niya kasing tapusin ang mga ginagawa niya sa opisina bago umuwi. Sir, anong oras kayo aalis? Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang sekretaryang mukhang ready na umalis. Nakasuot na ito ng bag niya. Overtime ako ngayon. Huwag mo na akong hintayin, umalis ka na. Tumango ito at ngumiti. Thank you, sir. Pagdating niya sa kanyang bahay, agad niyang hinanap si Christine. Nakakapanibago dahil hindi siya nito sinalubong at hinintay sa sala. Palagi naman itong nakaabang pagdating niya. Christine! Tawag niya sa pangalan nito. Walang sumagot sa kanya. Nanatiling tahimik ang buong bahay kaya mas nagtaka siya. Binuksan niya ang pinto nito sa guest room pero wala siyang nakitang anino nito.
Hindi niya mapigilang hindi magtaka. Binuksan niya ang drawer nito. Nakumpirma niyang tama ang hinala niya. Napamasahe siya sa kanyang panga. Umalis ito nang walang paalam. Sinubukan niya itong tawagan pero walang sumagot. Kaya wala siyang choice kundi tumawag sa guardhouse. "Hello, sir." Bati nito sa kanya nang nasa kabilang linya. "Nakita mo bang umalis si Christine?" "Si Ma'am Christine? Hindi pa matagal nung umalis siya eh. Naglalakad lang si Ma'am Christine. Tinanong ko kung may sundo pero wala naman raw." Sagot nito. Natigilan siya dahil sa narinig. Tumingin siya sa labas. Malalim na ang gabi. Ilang ulit niyang tinawagan ng telepono nito pero wala talagang sumasagot. Hindi niya kayang tiisin na nasa labas pa rin ito sa ganitong oras. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan para tumulong sa paghahanap. Hanggang lahat sila ay naghanap na. Ayaw niyang humingi ng tulong pero mas madali kung marami silang maghahanap dito. Tahimik na naglalakad si Christine sa madilim na gabi. Malayo pa kasi ang main line. Lobat na ang cellphone niya kaya hindi siya makabook ng taxi. Alam niyang mali niya yun. Malayo na ang narating niya at siguradong nasa bahay na si Sancho. Alam na nitong umalis siya kaya kung babalik man siya ay mas nakakahiya. "Christine!" Nagulat siya nung pumarada sa sakyan sa tabi niya. Bumaba doon ang galit na si Sancho. "Bakit ka umalis ng bahay? Sino nagsabi sa'yong pinapalis kita doon? At sinong nagsabi sa'yong lumabas ka ng bahay ng ganitong oras? Alam mo bang hating gabi na?" Galit na tanong ni Sancho. Humigpit ang pagkakahawak niya sa malitang dala niya. Ngayon niya lang ito nakitang nagalit. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Sorry." Nagsalubong ang kilay nito. "Christine, sorry? Nag-aalala ako para sa'yo. Hindi mo kailangang umalis nang walang paalam. Kung ayaw mo sa bahay ko, sabihin mo sa akin ng maayos." "Alam kong mali ako. Sa tingin ko, hindi na ako pwedeng tumira sa bahay mo. Kasi..." Huminga siya ng malalim. Hindi niya kayang ituloy na sabihin ang dahilan niya dahil baka mas magalit ito. Ayaw lang naman niyang tumira sa bahay nito kasama ang girlfriend ng lalaki. Naiinis siya at nahihiya. Baka kung ano ang isipin nito. Una pa lang naman ay wala siyang naitulong kay Sancho kaya ayaw niyang maghiwalay silang dalawa ng girlfriend niya. Huminga nito ng malalim. Wala siyang nagawa nung kunin nito ang daalan niyang gamit at inilagay iyon sa sasakyan. Wala siyang ibang choice kundi sumakay sa sasakyan nito dahil lobat na rin ang kanyang telepono. Tama ang lalaki dahil baka kung anong mangyari sa kanya sa labas. Dapat talaga ay nagpasundo na lang siya sa kapatid niya. Baka busy si Hoover sa pamilya niya. Ayaw niyang manggulo. Tiyak na makakarating rin ito sa parents niya. Pagpasok nila sa loob ng bahay ni Sancho ay nagulat siya nung makita ang mga kaibigan ng lalaki nito. Pati ang pinsan niya ay naroon din. "Christine!" Agad na napatayo si Adonis nung makita siya. Akmang lalapit ito para salubungin siya pero sinenyasan niya itong tumigil. Maliit niya itong initian. Tumingin siya kay Sancho sa likod niya. Masyado pa rin itong seryoso. "Saan mo siya nakita?" Tanong ni Kuya Paulo. "Malapit sa village." Tipid na sagot ni Sancho. Hanggang ngayon ay wala pa rin ito sa tamang timpla. "Sorry pare, kasalanan ko to kung bakit siya umalis." Tiningnan niya ng masama si Adonis para sabihin itong wag na ituloy ang gusto niyang sabihin. "Bakit?" Tanong ng mga kaibigan nila. Napayuko ito. Hiniling niyang bumukas na lang ang lupa para lamunin siya. "Nakwento ko kasi sa kanya na may girlfriend ka at mukhang dito na sa bahay mo titira. Hindi ko naman alam na siya pala yung babaeng nakatira dito. Hindi mo naman sinabi. Tao lang, nagkakamali." Sabi ni Adonis at napakamot ito sa kanyang buhok. Kanya-kanyang reaksyon ng kaibigan nila. Mas lalo siyang nahiya. Nag-iwas siya ng tingin nang tumingin sa kanya si Sancho. "Alam mong may pagkabaliw itong si Adonis. Naniwala ka naman. Paano na lang kung may nangyaring masama sa iyo sa labas? Bakit hindi ka man lang nagsabi?
Sa tingin mo ba may oras pa ako magkaroon ng girlfriend? Tama na yan. Total, nakaayos na rin ang mga gamit niya. Isasama ko na siya sa bahay. Doon na lang siya titira. Nanlaki ang mata niya nung sabihin niyo ng kanyang pinsan. Para naman akong bata. Malaki na nga ako. Kaya ko na ang sarili ko. I'm 24 years old. Talagang lipat lang ako ng lipat. Depensa niya. Talagang bata ka naman talaga. Buwelta pa ni Anthony. Pinsan niya. Tiningnan niya nang napapaawang ang mukha ni Sancho. Ayaw niyang tumira sa bahay ng kanyang pinsan. Bumagsak ang balikat niya nung hindi siya nito pinansin. Sa huli, hindi niya mapigilan na magluksa dahil hinayaan siyang umalis ni Sancho. Ngayon niya napagtantong mali nga talaga ang ginawa niyang biglaang pag-alis. Napagod na rin siguro ang lalaki sa pagiging makulit niya. Anthony, hindi ka naman galit sa akin, di ba? Tanong niya habang nasa biyahe sila. Hindi mo ako madadala sa ganyang mukha, Christine. Kung naghahanap ka ng bahay, pwede mong sabihin sa akin. Hindi mo kailangang guluhin si Sancho dahil busy siya. Siguro sinasanay ka ni Tita Esther kaya ganyan ang ugali mo. Kung anong gusto mo, walang makakapigil sa'yo. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo kung hindi ka pa nakita ni Sancho? Pangaral nito. Sumama ang itsura ng mukha niya. Hindi kasalanan ni Mama yun. Hinilot nito ang sentido niya. Please stop the car. Kapag kuwan na sabi niya, nakakunot siya nitong binalingan ng tingin. Ano? Baliw ka ba? Asik nito sa kanya. Ayan ang ayaw ko kasi palagi kang galit sa akin. Kaya nga sa bahay na lang ako nila attorney. Mabait siya. Hindi siya masungit. Saka tumutulong naman ako sa kanya. Paliwanag niya. Nakita niya agad ang pagbabago ng itsura ng mukha nito. Napalabi siya at nag-iwas ng tingin. Humingi ito ng malalim. Okay, naiintindihan ko. Pero para naman yun sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, sa bahay ka natitira. Maraming trabaho si Sancho kaya wag mo siyang guluhin. Pwede mong sabihin sa akin kung ayaw mong tumira sa bahay o kung ayaw mo sa ugali ko. Ayaw lang kitang sanayin na nakukuha mo ang lahat ng gusto mo dahil mabait ako. Pero ayos lang naman kina Daddy kapag nasa bahay ako ni attorney. Pumayag naman siya. Pero pinilit ko lang pala. Kapag nalaman to ni Hoover, banta nito. Walang magagawa si Kuya kahit pilitin niya ako. Malakas ang loob ng sagot. Pagdating nila sa bahay ay kinuha niya ang gamit niya. Bago sila pumasok ay marami itong pinaalala. Huwag kang maingay Baka natutulog na ang asawa ko pati yung mga bata. Kapag nandito ka, hinaan mo ang boses mo. Bakit parang anghel ka sa kanila? Tapos ang sungit-sungit mo sa akin. Pamilya mo rin naman kaya ako. Kapag nagbago ka na. Nang pumasok sila sa loob ng bahay ay bumungad sa kanya ang maliit na hallway. Paglampas mo roon ay makikita ang sala nila. Tapos wall na may nakalagay na wedding pictures nila ni Fiona. Pumunta siya sa kasal nilang dalawa at kahit sa picture ay halatang mahal na mahal nila ang isa't isa. Sa guest room ka matulog. Dadalhin ko lang doon ang mga gamit mo. Malaki naman yun. Tumango siya. Hindi siya umangal sa gusto nito. Pagkatapos ay pumanik siya sa ikalawang palapag para pumunta sa kwarto niya. Alam niya kung nasaan yun dahil kapag sinasama siya ng kanyang magulang kapag bumibisita sila dito, ay dito sila sa guest room natutulog. Sa kabilang banda, masamang tiningnan ni Sancho si Adonis. Gusto niya itong suntukin dahil sa kabaliwan nito. Noong makalisik Christine at Anthony ay pinukol niya ito ng masamang tingin. Hindi ko naman alam na dito nakatira si Christine. Kung alam ko lang, malay ko ba? Inosenteng sabi ni Adonis. Kahit itago natin yan, malalaman niya ni Hoover. Mabuti na lang talaga at nahanap si Tweety Princess. Sabi ni Patron. Para ko na rin yung kapatid. Nilingon siya ng mga kaibigan niya dahil sa sinabi niya. Yan ang unang sinabi mong ayaw kong paniwalaan, Sancho. Parang ayaw mong bigay kanina si Tweety kay Anthony. Hindi mo sinabi sa amin na narito pala siya. Tiningnan siya ni Paolo. Hindi ko kailangan sabihin yun. Dahilan niya. Sa hula ko,
2 buwan na siyang nandito. Masama niyang tiningnan si Adonis. Wala namang masama kung nandito siya nakatira. Wala namang kaming ginagawang kung ano. Dahilan niya pagkatapos umupo. Scam yan nung kasama ko si Anika. Sagot ni Paul. Wala akong gusto kay Christine. Gate niya. Pag-isipan mo yan pare. Dahil kailangan mong harapin ang baril ni Hoover. Kuya nga ang tawag nun kay Hoover eh. At magtago ka rin kapag nalaman niyang dito tumira si Christine. Wala akong ginawang masama sa kanya. Bakit ako matatakot? Maayos na nakitira dito si Christine. Kung hindi lang sinabi ni Adonis na may girlfriend ako. Kung may girlfriend ako, hindi ko siya patitirain sa bahay ko na magsasama kami habang hindi kasal. Masama niyang tiningnan si Adonis. Narinig niya ang tikim ng kanyang kaibigan habang ang iba ay nang iwas ng tingin. Ilag ako, attorney. Nauna man ang kasal o hindi, at least totoo tayo. Hindi tayo tatakbo sa responsibilities natin. Lalo na ako. Nung nalaman kong buntis si Anika, pero hindi ko naisip na tumakbo. Naisip ko nun kung paano sila bibigyan ng magandang buhay. Proud na sabi ni Paul. Akala niya talaga ay totoong bakla-bakla ito pero acting lang pala. Same here. Si Lyra ang pahinga ko. At habang nabubuhay ako, sa kanya lang ako. Proud na sabi ni Patron. Mababakas mo sa mata nito ang pagmamahal niya para sa asawa. Ako? Hindi ko susundan si Giselle sa ibang bansa para magloko. Sabi naman ni Adonis, alam niya yon dahil saksi siya kung paano ito mabaliw. Kahit baliw naman talaga ito araw-araw. Tumango si Sancho. I can relate. Mga case na magiging kasama ko sa pagtanda. Wala na yata akong balak mag-asawa. Tiningnan siya ng nangunuring tingin ni Patron. I'm not guilty. Ang usapan nila magkakaibigan ay nauwi sa inuman. Hindi siya nakatakas dahil nandito ang mga ito sa bahay niya. Kinabukasan ay paggising ni Christine ay hindi niya mapigilang hindi isipin kung anong ginagawa ni Sancho ngayon. Maaga siyang nagising dahil pinagtitimpla niya pa rin ito ng kape kahit ilang beses na aksidenteng natapon niyon sa mga files ng lalaki. Noong bumaba siya ay bumungad sa kanya ang 2 bata na agad siyang sinalubong. 2 taon na si Natalie at 1 taon naman si Amber. Mga bibi, miss nyo naman ang maganda nyong ate ano? Ang bango-bango nyo kahit umaga. Isa-isa niyang niyakap ang 2. Nasa ganon silang sitwasyon noong abutan sila ni Fiona. Hi, kamusta ka na? Mabuti na lang at dito ka natitira dahil palagi kang iniisip no ni Anthony. Nabalitaan ko rin na lumayas ka sa bahay nila Sancho. Kumunot ang noo niya. Binaba niya ang mga bata para makapaglaro ito habang kausap niya ang babae. Ang sungit niya nga sa akin kaya hindi ako maniniwala sa'yo. Alam kong asawa mo siya kaya... never mind. At ang sama pa ng sinabi niya tungkol sa nangyari kagabi. Lilipat lang sana ako ng bahay. Hindi ako lumayas. Normal lang yan. Kapag sinungitan ka niya, sabihin mo sa akin akong bahala sa'yo. Bumuntog hininga siya. Hanggang kailan ako titira dito sa bahay niyo? Bumili na lang kaya ako ng kondo. Pero ayoko namang mag-isa. Hanggang kailan mo gusto tumira dito, pwede. Magastos magrenta ng kondo. Super hassle. Kahit hindi ko pa naranasan. Mahina siyang natawa. Maniniwala ako sa'yo kahit hindi mo pa naranasan. Gatong niya sa biro nito. Sabay silang natawa. Ilang araw ang lumipas ay nasanay na rin siya sa bahay ng kanyang pinsan. Masayang nakipaglaro siya sa mga anak nito. Mas napapadali rin kung dalawin siya ng kanyang kapatid. Hi! Maikling bati niya sa sekretarya ni attorney. Nakangiting bumaling ito sa kanya. Hello miss, how can I help you? Hinahanap ko si Attorney Benitez. Nandito ba siya? Si attorney? Nasa loob siya pero baka ayaw niyang tumanggap ng guest ngayon. Wala pa rin kasi siya sa mood simula nung 1 araw. Mahinang sagot nito. Kumunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Alam mo ba kung bakit? Tanong niya. Ayaw niyang isipin na dahil sa kanya, kaya ito palaging galit.
Hindi ko alam, mami. Nagulat siya nung biglang bumukas ang pinto. Agad siyang nagtago dahil sa gulat. Wala sa sariling nagtago siya sa ilalim ng mesa. Mukhang nagulat pa si Thea dahil sa ginawa niya. Good morning, sir. Kabadong bati nito sa kanyang boss. Napakagatlabi siya habang nasa ilalim ng mesa habang pinapakinggan ang usapan ng dalawa. Cancel all my schedule today. Pero sir, may hearing kayo mamaya. Alam ko yun. Ilang araw kong pinagpuyatan yun. Babalik ako mamaya. Hindi ako tatanggap ng kahit sinong bisita kaya kung meron man, pabalikin mo na lang. Sige po sir. Nang mawala ito ay sumilip si Thea. Diyos ko ma'am, tumayo na kayo dyan. Ako ang kinakabahan dahil sa inyo eh. Tinulungan siya nitong makatayo. Wala siyang nagawa kundi ang umalis. Ilang araw ang pinalipas niya bago bumalik. Ngayong pagbalik niya ay may dala siyang pagkain. Hi, attorney. Dinalan kita ng pagkain. Kamusta ka na? Tanong ni Sancho sa kanya. Well, maayos naman ako. Hindi na ganun kasungit si Anthony kasi pinagsabihan siya ni Fiona. Masaya ring magbantay sa mga bata katulad ng sinabi mo. Kwento niya habang nakangiti. Tumango ito. That's good. Bakit ka pumunta dito? Marami kaming ginagawa ngayon kaya busy ang buong firm. Bakit? Bawal na ba kitang dalawin? Hindi mo ba nabis ang ganda ko? Ha? Tinala niya ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng kanyang tainga. Huwag kang mag-alala dahil maganda pa rin ako. Tumalikod siya dahil sa hiya nung hindi nito makuha ang sinabi niya. Dito ko na lang ilalagay sa coffee table ang pagkain mo. Natatakot ako na baka may babasa ako dyan. Nag-iingat lang. Ngumiti siya pagkatapos niyang ilagay ang lahat ng pagkain. Nagulat siya nung tingnan niya si Sancho. Nakatitig pala ito sa kanya. Naiwan sa ere ang kamay niya dahil tila'y bumagal sandali ang ikot ng mundo. Napakagat siya ng ibabang labi noong mag-iwas ito ng tingin. Kumain ka na, attorney. Sabi sa akin ni Thea na may meeting ka raw mamaya. Baka makalimutan mo. Medyo naiilang siya, lalo pat sumabay ang mabilis na tibok ng puso niya. Kumain ka na. Tatapusin ko lang to. Wala sa sariling tumango siya. Noong sabayan siya nitong kumain ay mas nagwala ang puso niya. Hanggang sa matapos na silang dalawa kumain. Thank you, Christine. Pasalamat ng lalaki sa kanya. Ilang araw ang lumipas na wala siyang paramdam kay Sancho. Na-realize niya kasi na kailangan niyang magsimulang mag-aral para sa exam. Hi! Nilangoy niya si Fiona nung pumasok ito sa loob ng kwarto. Sumilip ito sa ginagawa niya at nakita niya ang pagngiti nito. Sorry, pumasok na ako. Agad siyang umaling. Ayos lang, bukas naman ang pinto. May naghihintay kasi sa'yo sa baba. Tinigil niya ang kanyang ginagawa. Agad niyang nilingon si Fiona. Nakangiti ito na abot sa tainga. Para namang santa ang naghihintay sa labas kung makangiti ka. Mabibigyan niya ba ako ng mga kailangan ko? Natatawang tumango ito. Sigurado ba sa sigurado? Kahit anong gusto mo, may bibigay niya. Dalian mo na, bumaba ka na doon. Kinikilig na sabi ni Fiona. Napailing siya bago bumaba. Nagulat siya nung makita ang si Sancho ang naghihintay sa kanya. Kaya pala minamadali siya ni Fiona kanina. Wala akong gagawin ngayon. Gusto sana kitang ayain sa labas. Date ba yan? Mapang-asar niyang tanong. Tumango ito. Kung yun ang gusto mo, then let's have a date. Huwag mo akong paasahin, attorney. Idedemanda kita. I'm not guilty. Baka nakakalimutan mong ako ang pinakamagaling na attorney sa buong Manila. Kung meron man sa ibang lugar, mahihirapan ka dahil kaya ko silang tapatan. Proud na sabi nito. Sige, magbibihis lang ako. Tumakbo siya pabalik sa loob. Pagkatapos niyang mag-ayos ay umalis na silang dalawa ni Sancho. Akala niya ay kung saan siya nito dadalhin pero sa Mega Mall pala. Sa isang sikat silang restaurant sa loob kumain. Nasa akin pala ang buong araw mo, attorney. Tanong niya sa lalaki. Yes,
Sabihin mo kung may gusto kang puntahan. Sagot nito. Lumawak ang ngiti niya. Para siya nitong girlfriend na ini-spoil nito. Pasalamat talaga at wala itong nililigawang iba. Punta tayo sa kid zone. Namiss kong maglaro. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso sila sa time zone. Tawang-tawa siya nung naglalaro ito sa claw machine. Ilang token na ang naubos nito pero wala pa rin silang nakuhang prize. Attorney, tama na. Baka hindi talaga para sa'yo makukuha ng prize sa claw machine. Hinila niya ito pero hindi ito nagpatinag. Malapit na. Natawa tuloy siya. Napamaywang ito nang bumagsak ulit ang teddy bear na makukuha na sana niya. Nasaan ang manager nila? Sira yata ang claw machine na to eh. Malakas siyang tumawa. Umatras silang dalawa nung may batang gustong maglaro. Mas humagalpak siya ng tawa nung nakuha ng bata yung prize. Claw machine lang. Hindi ka pala magaling, attorney. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Maiiyak na siya kakatawa. Napamasahe ito sa kanyang leeg. Umalis na tayo dito. Hinawakan ni Sancho ang kamay niya at hinila siya palabas ng time zone. Isang magaling na attorney pero tiklop naman sa claw machine. Hindi niya talaga makalimutan ang araw na to. Sumunod ang araw ay madalas silang lumabas. Minsan ay sinasamahan siya nitong mag-review para sa architecture exam niyang nalalapit na. Ngayong araw ang paglipat niya sa bago niyang kondo. Nakakahiya na rin kasi sa kanyang pinsan. Naisip niyang mas maganda kung masanay siyang mag-isa at walang pagdadalawang isip siyang tinulungang mag-ayos. Maganda ba ang bago kong kondo? Ano sa tingin mo, Sancho? Nakangiti niyang tanong kay Sancho. Maganda. Malapit lang to sa firm at sa village. Napakurap siya. Ha? Anong connect? Tumikim ito. Wala. Sinong katulong mo mag-ayos ng gamit? Kung wala, ako na lang. Wala akong ginagawa ngayong araw kaya pwede kitang tulungan. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil sa sobrang tuwa. The best ka talaga. Dahil nasanay siya palagi itong dumadalaw sa kondo niya. Mas marami ang oras nito sa kondo niya kaysa sa bahay nito. Attorney, pwede mo bang buksan? Baka yung pinadeliver ko ng pagkain yun. Sigaw niya mula sa kanyang kwarto nung sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Ilang minuto siyang naghintay sa pagbalik nito. Nagtaka siya nung hindi ito nakabalik. Nanlaki ang mata niya pagbukas ng pinto dahil naabutan niyang nagsusuntukan si Sancho at ang kuya niyang si Hoover. Kuya! Sancho! Please, tumigil na kayo! Hinawakan niya ng mahigpit at nilayo ang kanyang kapatid kay Sancho. Kuya! Bakit ba kayo nagsusuntukan? Akala mo ba, Christine, ay hindi ko alam na palaging nandito yan sa kondo mo? Galit na sabi ng kapatid niya. Anong masama doon? Tanong niya dito. Nagtiimbagang ito. Babae ka. Lalaki siya. Bakit? Ano mo ba siya? Kuya, kahit palagi siyang nandito, wala siyang ginagawang masama. Hindi naman kita pinigilan nung may babae ka. Tiningnan siya nito ng masama. Iba yun. Pareho lang yun. Pero kami, wala kaming ginagawang masama. Tiningnan niya si Sancho. Mag-sorry ka sa kanya. Kundi magagalit talaga ako. Umalmaga dito. No way. Walang mali sa ginawa ko. Pinapaalala ko lang sa kanya na isa. Hindi niya mapigilan ang pagtaas ng boses. Inayos nito ang damit. Fine. I'm sorry. Kapag talaga sinaktan mo ang kapatid ko, hindi lang kamao ko ang dadampi dyan sa balat mo. Kaibigan kita pero babarilin talaga kita. Banta nito bago umalis. Nilapitan niya si Sancho nung makalis na ang kanyang kapatid. Napadaing ito nang mahawakan niya ang pisngi nito na may bahid ng kaunting dugo. Masakit ba? Maliit itong ngumiti. Hinawakan nito ang kamay niya. Tama naman ang sinabi ni Hoover. Nag-aalala lang siya sa'yo. Hindi naman masakit. Hinawakan niya ang kamay nito. Gamutin natin yung sugat mo. Baka makita ni Giles sabihin na nakikipag-away ka. Sa gwapo kong to, mukha palang inosente na. Suminghal siya. Ang yabang mo naman, attorney.
Sa mga sumunod na araw ay pareho silang busy kaya walang oras na magkita. Naiintindihan niya naman, kahit siya ay may ginagawa rin. Paano pa kaya ang lalaking isang attorney? Christine, ready ka na ba para sa exam? Kinakabahan ako next week. Baka mahimatay ako sa exam room. Tumawa siya habang pinapakinggan ng classmate niya. Ito ang huling beses niyang papasok dahil bukas ay puro online ang lesson nila hanggang sa Sabadong araw ng exam. Kinakabahan rin ako, pero hindi mahihimatay. Pangarap ko talaga maging isang architect kaya gagalingan ko. Sagot niya, kita tayo next week ah. Good luck, future architect. Kumaway sila sa isa't isa bago naghiwalay. Doong natanggap niya ang text kay Sancho ay hindi rin nagtagal ay nakita niya ang sasakyan nitong papalapit. Pinagbuksan siya ng lalaki ng pinto bago ito pumasok. My parents wants to meet you. Nanlaki ang mata niya nung agad itong pumeno. Mabuti na lang ay hindi ganun kalakas. Next time, bababa na, nandito na tayo. Tinanggal nito ang seatbelt niya pero hindi siya gumalaw sa kinauupuan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka pupayag na sumama sa dinner namin ng family ko. Makulit niyang sabi. Marami akong ginagawa ngayon. Pero palagi ka namang may time para sa akin. Natatakot ka ba kay daddy? O baka naman takot ka lang ulit na makita si kuya dahil baka bariling ka talaga niya. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinapit siya nito papalapit. Hindi ako natatakot sa kanila. Kayang-kaya kitang ipaglaban. Saka, bakit naman ako matatakot? Matagal ko nang kasama si Hoover. Talaga, Mr. Manliligaw? Bakit ayaw mong sumama sa dinner namin? Hamon niya. Huminga ito ng malalim. Fine, sasama na ako. Kailan tayo pupunta? Napahalakak siya sa tuwa. Pagkatapos ng exam ko, uuwi ako sa bahay. Sige, susunduin ulit kita sa araw na yun. Ingat ka, matulog na maaga. Tumango siya. Text me kapag nakarating ka na. Kumaway siya sa lalaki bago lumabas ng sasakyan. Kinabukasan, kakatapos pa lang ng online class niya ay hindi niya inaasahang tatawagan siya ng kanyang pinsan. Nang sagutin niya ang tawag nito, ay narinig niya ang malakas na sirena ng ambulansya. Anthony, anong nangyari? Papunta kami ngayon sa ospital. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Pumunta ka sa East Medical Hospital. Ano ba talagang nangyari? Nabaril si Sancho. Na-ambush ang sinasakyan niya kanina habang pauwi. Nabitawan niya ang kanyang cellphone dahil sa gulat. Dali-dali siyang umalis. Pagdating niya sa ospital ay agad siyang pumunta sa operating room. Sinalubong niya ang kanyang pinsan kasama ang mga kaibigan nito. Christine, I'm sorry. Kumunot ang noon niya sa gitna ng luha. Walang balak magsabi sa kanya kung nasan si Sancho. Nagagalit siya at nag-aalala pero parang tinatago ang lalaki sa kanya. Ano bang ibig niyong sabihin? Nasan si Sancho? Gusto ko siyang makita. Hinampas niya ang dibdib ng kanyang pinsan. Nang tiningnan niya ang ibang mga lalaki, ay lahat ito ay nag-iwas ng tingin. Ano ba? Bakit hindi niyo ako sinasagot? Nasan si attorney? Malakas niyang sigaw. Huwag kang mabibigla, Christine. Bumaling siya kay Patreon na magsalita ito. Dahil sa ambush na nangyari, patay na si Sancho. Hindi na niya kinaya. Malakas niyang sinampal si Drake dahil sa sinabi nito. Hindi totoo yan! Bawiin mo ang sinabi mo! Hanggang sayakapin siya ng kanyang pinsan dahil sa galit. Hindi pa rin tumigil ang mga luha niya. Bakit ang daya ni Sancho? Alam niyang siyam na buhay nito pero bakit ang bilis niyang iwan ako? Christine, kumalma ka. Dadaling ka na lang namin kay Sancho kapag kumalma ka na. Alam naming mahirap pero hindi magiging masaya si Sancho kung ganito ka. Kailangan nating maging maayos para sa kanya. Ilang oras siya sa pag-iyak bago magdesisyon na puntahan kung nasan si Sancho. Papasok pa lang siya pero parang umurong ang mga paa niya. Hey Christine! Dahan-dahan niyang nilingon ng lalaki. Mas lalo siyang umiyak nung makita itong gising at pilit na inaabot ang kamay niya. Sinubsob niya ang mukha sa tiyan nito. Ang daya-daya mo! Akala ko patay ka na!
Bakit nila sinabi yun sa'yo? Iiwan mo agad ako eh. Sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. Patay? Naguguluhang tanong nito. Nag-angat siya ng tingin. Sabi nila Anthony, patay ka na raw. Inabot nito ang kanyang muka at pinahid ang luha niya. Buhay ako. Sabihin na nilang masamang damo ko kaya marami akong buhay. Pinikit niya ang mata noong unti-unting ilapit nito ang labi sa kanya, hanggang sa magdampi ang labi nilang dalawa. Magpasalamat siya kay Lord dahil hindi nito pinabayaan si Sancho. Nang makalabas ito sa ospital, ay hindi na ito pumasok sa trabaho dahil kailangan nitong magpahinga. Request niya rin iyon dahil hindi niya kaya kapag totoong ngang wala na ito. Araw ng Huwebes, balak sanang magpahinga ni Sancho. Dahil iyon ang gusto ng kanyang strict na girlfriend nurse, pero kailangan niyang umalis para dumalo sa meeting kasama ang kanyang kaibigan. Nagpatawag kasi ng meeting si patron. Alam niyang importante yun dahil hindi naman ito nagpapatawag kung kalukuhan lang. Nang makapasok siya sa conference room, ay napakunot ang noo niya nung bumungad ang isang malaking TV. Nakaayos paharap doon ang lahat ng upuan. Sa katunayan ay nandoon na ang lahat ng kaibigan niya. May dala pang popcorn na mga ito. Nasa harap naman nakatayo si patron na may hawak na remote. Dahil nandito na tayong lahat, gusto kong ipanood sa inyo na pundar naming short film. Ito ang meeting natin? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Tumahimik ka muna, Benitez. Nagsasalita pa ako. Mupo kayong lahat dahil magiging masaya to. Nang makaupo si patron ay pinlay na niya ang sinasabi niyang short film. Nalaglag ang panga niya nung nakitang nangyari ito nung naambush ang sinakyan niya. Ilang ulit niyang minura ang mga kaibigan pero pinatahimik siya ng mga to. Hanggang sa dumating siya sa ospital. Dumating ang kanyang girlfriend. Hindi niya alam kung maaawa sa mga kaibigan niya habang sinasapak ito ng girlfriend niya. At si Drake ay nasampal pa kung paano magpigil ng tawa ang iba pa niyang mga kaibigan dahil sa nangyari. Umarko ang ngiti sa labi niya. Mas mag-iingat siya ngayon dahil ayaw niyang umiyak ang babaeng mahal niya ng ganito. Hanggang sa matapos ang buong short film na sinasabi ni Patron. Sana ay nag-enjoy kayo sa hinanda kong film. Kung matuluyan talaga ako, mumultuhin ko kayo. Iyak ng iyak ang girlfriend ko. Tinulungan ka lang namin. Mahal na mahal ka ni Christine kaya huwag mo siyang hahayaang umiyak. Tinapik ni Jake ang balikat niya. Sa kabilang banda ay nagulat naman si Christine nung makita si Sancho. Nasa labas ito ng pinto ng kondo niya. Agad niya itong niyakap ng sobrang higpit. Kahit nagulat pa siya ay niyakap niya ito pabalik. Sa sunod pang araw naging maayos na ulit si Sancho. Naka-recover na ito sa nangyari. Ngayong araw ay pupunta sila sa mall. Bukas na kasi ang exam niya. Bibili sila ng mga kakailanganin niya at para na rin libangin ang sarili niya. Papasok na sana sila sa National Bookstore nung makita nila si Adonis. Agad niyang hinila ang lalaki para lapitan ito. Hi Adonis! Anong ginagawa mo dito? Tiningnan nito ng masama ang kasama niya. Attorney Sancho, hindi ko na kaya to. Kailangang sabihin ang nararamdaman ko. Kumunot ang noo niya. Pinagpalipat-lipat niya ang tingin sa dalawa. Nang bumaling ulit siya kay Adonis, ay puno ng frustration ang mukha nito. Napakagat siya ng labi. Paano si Jessiel kung magtatapat ito ng nararamdaman para kay Sancho? Hindi mo ba alam na ilang araw ko nang dinadamdam to? Kahit na sa panaginip ko, ang sama mo pa rin sa akin. Hirap na akong pigilan ng sarili ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Ilang buwan na akong ban sa favorite kong cafe dahil sa'yo. Alam mong simula nung naging kami ng baby loves ko, mahilig na ako dong bumili. Ilang araw na akong nananabik ng kape. Hindi mo siya gusto? Napakurap si Adonis at natatawang bumaling sa kanya. Christine? Nasobrahan ka ata sa K-drama kaya ganyan ka mag-isip. Tulungan mo ako dito kay Sancho. Ayaw niya akong pumunta sa... Ano bang pinagsasabi mo pare? Bakit ba kasi ban ka? Hindi niya mapigil ang tanong kay Adonis. Tiningnan niya kaming dalawa ng masama na parang kasalanan namin. Ang sama yung dalawa. Kaya hindi umuunlad ang ekonomiya ng bansang Pilipinas eh.
Nagkatinginan silang dalawa ni Sancho nung pumadyak ito paalis. Napailing siya dahil hindi pa rin talaga magbabago si Adonis. Nang hinarap niya si Sancho ay tiningnan niya ito ng masama. Anong sinasabi ni Adonis? Huwag mong itago sa akin dahil malalaman ko rin yan. Napakamot ang lalaki sa batok niya. Pumayag siya dahil alam niyang kasalanan niya yun. Hindi niya yung kasalanan. Nag-reflect na ako sa ginawa ko. Alam kong mali ako. Sino ba namang matutuwa na tumira sa bahay ng isang lalaki na may girlfriend? Siyempre babae ako kaya iniisip kong masasaktan ng girlfriend mo. Nagulat siya nung hapitin nito ang bewang niya papalapit. Ikaw naman ang girlfriend ko ah. Sinubsob nito ang mukha sa leeg niya. Sancho, maraming tao. Nahihiya niyang sabi sa lalaki dahil marami talaga ang napalingon sa kanilang dalawa. Batid niyang may makakakilala kay Sancho dahil sikat nga ito. I don't care. Bahala sila. Kasama ko naman ang girlfriend ko. Malambing na sabi nito. Hanggang sumulay ito ay tila'y wala itong pakialam sa sasabihin ng iba. Nang dumating ang araw ng dinner kasama ang pamilya niya, ay mahahalata niyang hindi mapakali ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay nito. Sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong sila ng nakangiti niyang ina. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. I miss you anak. Mabuti naman at bumalik ka na. I miss you po ma. Siyempre naman po, kahit saan ako pumunta, babalik pa rin ako dito. Sabay nilang nilingon ang boyfriend niya. Magandang araw po. Ako nga po pala si Sancho Benitez. Kilala kita iho. Po? Gusto niyang tawanan si Sancho. Humiwalay siya sa ina bago umakbay sa lalaki. Ano ka ba, attorney? Si mama lang yan. Natatawang sabi niya. Makahulugan siya nitong nilingon. Hanggang sa sumapit ang gabi ay maaga siyang natulog dahil magiinuman raw ang kanyang ama at ang kapatid kasama ang boyfriend niya. Habang kasama ni Sancho ang ama at kapatid ni Christine ay naging casual lang siya. Nawala ang kaba niya dahil mabait nga ang mga ito sa kanya. Pasaway ba si Christine sa'yo? Napangiti siya dahil sa tanong ng ama ng babaeng mahal niya. Sa totoo lang tito, sobra. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang energy niya araw-araw. Sabi niya dito. Umihiram siya ng katauhan kay Doraemon. Nagtawanan silang dalawa ni Tito dahil sa sinabi ni Hoover. Ikaw talaga, palagi mong inaasar si Christine. Malaki na siya at alam kong alam niya ang ginagawa niya. Kaya nagulat talaga ako nung malaman ko na may boyfriend na siya. Sa wakas, may lalaki na kayang intindihin ang ugali niya. Hindi naman po mahirap pagustuhan si Christine. Para siyang inosenteng bata. Madali niyang makuha ang loob ng mga tao sa paligid niya. Kwento niya sa dalawa. Madali talaga mapamahal si Christine. Ikaw ang unang boyfriend niya kaya kapag pinaiyak mo yan, ako makakalaban mo. Banta ni Hoover kahit paulit-ulit itong sinasabi ng lalaki. Hindi yata ito magsasawa. Ganun ito kamahal ang kapatid. Tutol po ba kayo kung sasabihin kong sa simbahan na ito matutuloy? Biglang nasamid si Tito dahil sa sinabi niya. Sandali, nagulat ako sa sinabi mo. Sigurado ka ba dyan? Hindi yun basta-basta. Gulat na tanong nito. Sigurado po ako, Tito. Simula po nung sabihin ko kay Christine na mahal ko siya, wala na sa isip ko na bibitawan ko siya. Gusto ko siyang maging asawa at maging ina na magiging anak ko. Walang pagdadalawang isip niyang sabi. Kinabukasan ay paggising ni Christine ay agad siyang bumangon. Ang gaan ang pakiramdam niya. Excited siyang makita ang kanyang boyfriend at pamilya. Pagbaba niya ay naabutan niya ang mga ito at nag-uusap sa hapag. Good morning everyone! Kanina ka pa namin hinihintay. Sagot ng kanyang ina. Sarap po matulog eh. Dapat kumain na kayo. Makakapaghintay naman akong kumain bago ka magising. Bulong sa kanya ni Sancho. Pagkatapos ng araw na pumunta sila sa kanilang mga magulang, ay naging busy ulit ang lalaki. Kapag may oras ito ay pinupuntahan siya nito sa kanyang kondo para bisitahin. Babe, uuwi ako sa amin. Hinawakan niya ang bewang ni Christine nung kumandong ito sa kanya. Gusto mo ba samahan kita? Alok niya. Agad itong umiling. Kaya ko naman.
Nakaka-proud ka, attorney. Parang dati kinakabahan ka sa bahay. Ngayon, ikaw pa mismo ang gustong sumama sa akin. Hindi niya mapigilang hindi ito halikan. Gusto kaya ako ng pamilya mo. Talagang gusto ka nila. Niyakap siya nito. I love you, attorney. Sadyo, nasan na kapatid ko? Kumunot ang noo niya dahil sa tanong ni Hoover. Kanina pa umalis si Christine dahil pupunta raw ito sa bahay nila. Pero bakit sa kanya hinahanap ni Hoover? Kanina pa umalis si Christine. Akala ko may family dinner kayo. Wala ba siyang sinabi kung saan siya pupunta? Napasabunot si Hoover sa buhok. Nakatanggap ako ng tip mula kay patron kanina lang. Nandito raw sa Pilipinas ang isa sa mga leader ng pinakamalaking sindikato sa Spain. Kumukuha sila ng mga babaeng pwede nilang pagsawaan. Isa pa sa mga rason ay gusto nilang maghiganti sa atin. Akala ko uuwi ng bahay no si Christine. Kausap ko pa siya kanina. Hindi niya natuloy ang kanyang sinasabi dahil sumabat si Hoover. Kanina oo, pero ngayon hindi na siya sumasagot. Sinabihan mo na ba si patron? Tumango ito. Hindi niya alam kung paano kakalma. Gumagawa na sila ng plano. Pinapatra ko na rin ang location ng kapatid ko. Nakaredy na rin ang mga bata natin sa anumang pwedeng mangyari. Sisiguraduhin kong ito na ang huli. Huwag lang talaga nilang gagalawin ang kapatid ko. Sambit ni Hoover. Ako ang makakalaban nila kapag may nangyaring masama sa girlfriend ko. 2 araw na. Wala pa rin silang mahanap na lead. Halos mabaliw na siya sa pag-aalala. Nakita na namin yung sasakyan na ginamit sa may Quezon. Napasabunot siya sa buhok. Wala pa rin ba? 3 araw na bukas. Pag pinatagal pa natin, baka wala na yung girlfriend ko. Buhay ng girlfriend ko nakasalalay dito. Ginagawa na namin ng lahat, Sancho. Masyadong malakas ang grupo nila kaya nahihirapan tayong hanapin si Christine. Alam kong magagamit siya laban sa atin. Kumuyom ang kamao niya hanggang sa mahanap nila kung nasa ng girlfriend niya. Pinaghahandaan niyang mabuti. Tatapusin niya ang sinumang kumidnap sa babaeng mahal niya. Ilang palitan ng putok ng baril ang nangyari. Hanggang makita niya itong may hawak na baril. Gusto niyang tumakbo palapit sa babae at yakapin ito ng mahigpit. Christine! Nagulat siya nung kalabitin nito ang baril. Parang tumigil ang mundo niya sa pag-aakalang siya ang tatamaan noon. Kasabay ng pagdaing mula sa likuran niya ay unti-unting pagbagsak ng kanyang kasintahan. Agad siyang tumakbo papalapit dito. Christine! Sinubukan niyang gisingin ng babae ngunit wala siyang narinig na sagot. Binuhat niya ito agad at dinala sa labas. Nakasalubong niya ang ibang kaibigan dahil patuloy pa rin ang putukan ng baril. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay dalhin ang babae sa ospital. Umalis siya sa warehouse. Nung makarating sila agad ay pina-check up na agad niya ito sa doktor. Hindi siya mapakali. May bahid pa ng dugo ang kanyang katawan pero wala siyang pakialam. Na-check na namin ang pasyente. Mabuti na lang at nadala agad sa ospital. Naglagay din kami ng oxygen para makahinga siya ng maayos. Ginagamot na rin ang iba niyang mga pasa. Huminga siya ng malalim. Kahit papaano ay nabawasan ang pag-aalala niya. Ano ba talagang nangyari? Hindi ko pwedeng sabihin pero tungkol sa isang issue ng organisasyon. Ilang araw siyang hostage ng walang hiyang hayop na yun. Nang mailipat ito sa private room ay hindi siya umalis sa tabi nito. Dumalaw rin ang parehas na parents niya at maging si Hoover pero babalik raw ang mga ito bukas. Kahit inaantok siya ay hindi niya magawang matulog dahil hinihintay niya ang paggising ni Christine. Gusto niyang sa paggising nito ay nandyan siya sa tabi. Pasado 2:00 na noong maramdaman niya ang paggalaw nito. Nataranta siya. Hindi niya alam ang gagawin. Lalo pa noong unti-unti itong magmulat na mga mata. Christine, thank you, gising ka na. Akmang yayakapin niya ito pero pinigilan siya ng babae kaya hindi niya natuloy. May gusto ka bang kainin? Tanong niya. Natataranta siya kung ano ang uunahin niya. Tubig. Agad siyang lumapit sa mesa para kumuha ng tubig. Inalalayan niya itong makaupo para mainom ang tubig. May masakit ba sa'yo? May ginawa ba silang masama sa'yo? Pinaulanan niya ito ng maraming tanong. Wala silang ginawang masama.
Hindi niya napigilan na mapaiyak at mahigpit ang yakap sa babae. Sorry, kung hindi agad kita nailigtas. Nadamay ka patuloy sa gulo namin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo. Alam kong kasalanan ko yun. Naramdaman niyang hinawakan nito ang braso niya patungo sa kanyang kamay. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Sadyang may mga masasamang tao lang na talagang mas nasisilaw sa kapangyarihan kaysa sa kabutihan. Saka, ikaw ba ang kumidnap sa akin? Hindi naman, di ba? Tipid siyang ngumiti. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa lahat ng taong inagrebyado nila. Hindi ko hahayaang maulit pa ulit ito. Ngumiti ang babae sa kanya. I'm proud of you, attorney. I love you. Otomatikong napangiti siya. I love you more, Christine. Lumipas ang mahigit 8 taon ay ang daming nangyari sa buhay nila. Naging asawa niya si Christine at bumuo sila ng sarili nilang pamilya. Masaya na sila sa kanya nilang trabaho. Siya ang pinaka-proud nung nakapasa ito ng architecture licensure exam at ngayon ay isa ng ganap na architect. Napangiti siya habang inaalala ang mga pinagsamahan nilang dalawa. Noong una ay mahirap pero hindi sila sumuko. Bumaba siya sa kanyang sasakyan pagkatapos niya itong maayos na maipark. Susunduin niya kasi ang kanyang anak dahil wala ang driver ng mga ito. Talagang tinawagan siya ng asawa. Mas napaaga tuloy ang uwi niya. Nakipagkamay siya kay Patron nang makita niya itong nasa gate at nag-aantay rin siguro sa anak nito. Kamusta pre? Susunduin mo rin ang anak mo? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Oo. Umalis kasi yung driver ng mga bata kaya mapapagalitan ako ni Christine kapag makalimutan kong sunduin ng mga bata. Mahirap na. Malamig matulog sa labas ng kwarto namin. Hindi na talaga yun mauulit kaya bawal magalit si Mrs. Tumawa ito. At yan ang ayaw kong maulit dahil mas malalang magalit si Lyra. Hindi sa labas ng kwarto niya ako pinapatulog. Sa labas mismo ng bahay namin. Umuulan pa nung araw na yun kaya doble hirap talaga. Sagot naman ito. Lahat siguro ay naranasan niya, pero tiklop talaga siya pagdating sa asawa. Kahit ganun ang ugali nito ay hindi sumagi sa isip niyang maghanap ng iba. Hindi siya mapapagod at mas lalo niya itong mamahalin araw-araw. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Tumingin sila sa lalaking kabababa pa lang ng kotse niya. Nakasuot pa ito ng itim na shades. Si Adonis. Elementary na rin kasi ang anak niya at siguradong ito rin ang susunduin ito. Nakipagkamay ito sa kanila ni Patron. Wala pa rin talaga itong pinagbago. Susunduin mo rin ang anak mo? Tanong ni Patron kay Adonis. Pabiro na sinuntok ni Adonis ang balikat ni Patron dahil sa naging tanong nito. Magulat ka kung ibang anak ang susunduin ko. Malamang anak ko. Ilang taon na, magbagong buhay ka naman, Adonis. Tumatanda ka na pero para ka pa ring isip bata. Sabat naman ni Drake na kararating lang din. Reunion ba to? Natatawang sabi ni Paolo. Tiningnan niya mga kaibigan. Reunion nga ba talaga ito? Minsan lang kasi sila magkasama-sama dahil busy sa bawat pamilya. Medyo binawasan na rin nila ang pagtanggap ng mga misyon dahil sa pamilya nila. Lalo na siya dahil isa siyang attorney. Palagi niyang sinisigurado ang seguridad ng asawa at anak. Ang bilis ng panahon. Dati lang, single tayo. Pero ngayon sabay-sabay na nating sinusundo ang mga anak natin. Sabi ni Drake. Kayo lang naman ang ayaw nun mag-asawa. Itong si Sancho, scam rin eh. Tapos ngayon 3 na ang anak nila ni Christine. Hindi talaga nagpapatalo. Talagang ginalingan. Sumabat naman si Anthony. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Mukhang galing pa ito sa company niya dahil napaka-formal ng suot ito. Ngumisi siya. Totoong scam ang sinabi niya pero hindi niya inaasahang mahuhulog ang loob niya sa asawa. 4 na rin kaya anak ko. Sabat ni Adonis na hindi nagpatalo. Hindi ako nakikipagparamihan ng anak. Nagkataon lang yun. Saka syempre, ginawa namin yun ni Christine. Mahirap magbuntis kaya kahit gusto ko ng marami, depende pa rin sa asawa ko. Sagot niya. Aba tama lang. Talagang subukan mo lang pilitin ang kapatid ko, Sancho.
mawawalan ka ng lisensya. Asik sa kanya ni Hoover. Kahit kasal na kasi silang dalawa ni Christine ay may sama ng loob pa rin yata ito. Naalala ko nung muntik na ang makunan si Anika dahil hindi nagbaawat. Takot lang ako nun eh. Ayos na ang ilang anak basta masaya kami at buwang pamilya namin. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Paul. Hindi na ako magsasalita dahil 5 na ang anak ko. Singit ni Hoover. Ang pangalawa kasi ay triplets. Ikaw pa, wala ka pang asawa, naisip ko na gagawa ka ng marami. Kaya nga marami ang inaanak ko dahil sa'yo eh. Asik sa kanya ni Adonis. Talagang sinisipa ako. Sayang naman ang yaman mo kung hindi mababawasan. Nagtatago ka nga tuwing Pasko eh. Balik naman sa kanya ni Hoover. Hindi ako kuripot no. Binigyan ko kaya ng mga pamasko yung anak ninyo sa tuwing pumupunta sila sa bahay namin. Busog yan palagi, may mga pabaon pa ang asawa ko. Pagtatanggol ni Adonis sa sarili niya. Nagtawanan silang magkakaibigan. Napuno ng asaran at mga yan ang paghihintay nila sa kanilang mga anak. Tumigil si Christine sa pagluluto nung marinig niya ang sasakyang pumasok sa loob. Iniwan niya ito sa isa nilang katulong para salubungin ang kanyang mag-ama. Day off niya kasi ngayong araw. Hopefully, isang exam lang ang ALE at nakapasa siya bilang isang architect. Mami, may dala akong pera dahil binigyan ako nila Ninong. Sinalubong ni Christine ang anak na si Philo at Kia na mahigpit na yumakap. Talaga? Saan mo sila nakita? Masayang tanong niya sa anak. Pumunta sila sa school at sinundo nila sila best friend. Ang dami nga nila eh. Buti na lang at malaki ang bag ko para lagyan ng pamasko. Si Daddy naman, tawang-tawa lang kasi namasko rin sila. Kwento naman ni Kia. Hindi niya mapigilang hindi matawa dahil sa kwento ng anak. Mukhang naging tagusundo ng kanilang mga anak ang magkakaibigan. Lahat sila'y masaya na sa kanilang mga pamilya katulad niya. Sige na, magpalit muna kayo sa taas ha. Nasaan ang daddy niyo? Nahuli lang po, Mami. Noong umalis ang kanyang anak ay saktong dumating si Sancho. Agad itong ngumiti sa kanya. Sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap. Kamusta naman ang ninong? Sabi ko na sa iyo eh, maghanda ka ng ibibigay sa mga inaanak mo. Napakamot ito sa kanyang batok. Tumatanda na talaga ako. Matunog siyang tumawa. Buti naman at alam mong matanda ka na talaga. Sumama ang itsura ng mukha nito kaya mas lalo siyang natawa. Hay attorney, ayos lang yan. Tanggapin mo nang tumatanda ka na. Alam mo, misis, kahit pa tumanda ako, kayang-kaya ko pang makipagsabayan sa'yo. Malakas siyang napasigaw nung walang pasabi siya nitong binuhat na parang isang sako. Ano ba, Sancho? Ibaba mo nga ako. Kapag nahulog ako, tatamaan ka talaga sa akin. Ang asawa niya naman ngayon ang malakas na tumawa. Ano ngayon, misis? Kayang-kaya pa kitang buhatin. Pagyayabang nito. Di. Sabay silang lumingon nung marinig nila ang boses ng kanilang bunsong anak na si Sky. Sa wakas, ibinaba siya ng lalaki at sinalubong nito si Sky at ito naman ang binuhat niya. Ang kanilang bunsong lalaki. 3 ang anak nilang 2 ni Sancho at 8 taon na silang kasal. Parang ang bilis lang ng panahon, pero wala siyang pinagsisisihan sa manangyari sa buhay niya. Didi, I love you. Hinalikan ni Sky ang pisngi ng kanyang ama. Natutuwa talaga siya sa pagiging malambing nito. Sa 3 ay si Sky talaga ang pinakamalambing at malapit sa kanila. Si Mommy, hindi mo ba love? Singit niya sa moment na mag-ama. Siyempre po, mahal ko po kayo kasama si Ate Kia at Ate Philo. Napapikit siya nang paulanan siya ng halik ng kanyang anak. Kung may magtatanong man na ibang tao kung anong ibig sabihin ng kontento, ay ito ang isang patunay na kontento na siya. Kontento siya sa lahat ng bagay na meron siya ngayon.